So, what's up sa inyo mga paps? Video natin today is aayusin natin yung unresponsive na brake light or stop light. So, panoorin nyo lang tong video na to. Mga paps, nararanasan nyo ba yung ganitong brake light? So, kapag tinatapakan nyo, minsan hindi gumagana or minsan delay yung pag-brake light natin. So, nagiging unresponsive yung brake light natin. So, merong mga dahilan kung bakit nagkakaganon or nasisira yung brake light natin. So, ngayong araw na to, mga paps, ituturo ko sa inyo kung paano i-diagnose yung ganitong unresponsive na brake light. So, tara. So, first na gagawin natin is tatanggalin muna natin yung side cover ng fairings natin para ma-expose yung brake switch natin. So, yung stoplight na switch. So, nandiyan yan sa ilalim ng cover natin. So, tanggalin muna natin yan. Then, after natin matanggal yung cover, tatanggalin lang natin to. So, first, tatanggalin natin tong socket nya. So, sa pagtatanggal lang nito mga paps is gagamit lang tayo ng plies. Tapos, kukunin lang natin tong parang hook nya. Tatanggalin lang natin siya dun sa pagka-hook nya. So, ganoon lang mga paps. So, ganyan lang. Tatanggalin nyo. So, ngayon mga paps, iti-test natin yung yung stop light switch o yung brake light switch. Paano natin iti-testing to kung gumagana pa? Gagamit tayo ng tester. So, para ma-check natin kung meron siyang continuity kapag ka nag-e-engage yung yung bakal dito. So, kasi pag nagbe-brake tayo, ang nangyayari, pag nagbe-brake tayo, nahahatak to. Then, nagkakaroon ng contact dito sa dalawang wire. So, para testingin natin is gagamit tayo ng multi-tester. So, yung multi-tester i-check natin sa continuity yung switch natin, yung backlight, yung stoplight switch. Then, lalagay natin sa continuity. Tapos, yung dalawang probe, ilalagay natin dito sa socket ng switch. So, ilalagay ko dito. Tapos, yung isa is isang wire naman. So, color green. Then, check natin yung continuity nila pag nag-engage yung yung brake. So, testingin natin na. So, dapat pag ginata ko to, magkakaroon siya ng continuity. So, testing natin mga paps. So, kung napapansin nyo, ayan, meron siya. So, isa pa. So, pag nag-engage tayo ng preno, nahahatak yung switch natin. So, kung mapapansin nyo yung continuity natin, hindi siya tuloy-tuloy. So, pangit yung contact niya. Parang madumi na siguro yung sa loob niya. So, yung contact niya, hindi na maganda. So, pag hinahatak natin, ayun yung continuity niya hindi siya tuloy-tuloy. So, yung buzzer is hindi siya tuloy-tuloy yung tunog sa tester natin. So, yung cause niyan, yung cause niyan is madumi na yung sa loob. So, yung dalawang contact niyan na wire, pag nagdidikit, so, hindi na sila fully nagko-connected. So, may mga question kung bakit nagiging ganyan. Siguro, pag nadudumihan or pagka nalulusong tayo sa baba, na-expose siya sa mga dumi. So, ngayon, itatry natin siyang linisin
kung madadaan sa linis. Kapag hindi nadaan sa linis, pwede na lang natin siyang palitan or bilhan natin ng bago. Try natin tong linisin. Try natin linisin mga paps. So may nakita ako dito, pwede ata siyang tanggalin. Subukan natin siyang tanggalin. So, tanggalin muna natin. So ito mga paps, pinush ko lang yung dito, kabilaan siya, then natanggal ko na siya. So ito yung itsura nya. So sobrang dumi. Try nating linisin to. So pansinin nyo, yung contact nya dito, pag hinahatak yan is kumukontak siya dito. So itong dalawang wire nagdidikit. Tingin ko dahil madumi na to, kaya hindi na sila masyadong nagko-contact. So try nating linisin to mga paps. So linisan muna natin. Paps, kakabit lang natin yung spring. So ito yung spring. Then check natin for continuity. So kabit lang natin tong negative tsaka positive rope dito sa green tsaka black wire. Tapos check natin kung maganda yung contact nya. So yun mga pap. So yun mga paps, nasa good condition na ulit yung stoplight switch natin. So pwede na natin gamitin ulit. So hindi na tayo bumili ng bago kasi nalinis na natin yung contact nya sa loob. So kakabit na lang natin mga paps. Then sa pagkakabit, kakabit lang natin yung ito dito. So yan. Pero ikakabit muna natin to dito sa ilalim. So meron yung sa ilalim. Ito. Dito. So yan. Ilalagay lang natin tong brake switch natin. Then kakabit lang natin siya. Yun mga paps. Then testingin na natin. So para ma-adjust natin yung brake stoplight switch natin. So sa pag-adjust naman mga paps, kung masyadong mababaw yung pag nagpreno kayo, tapos mababaw lang yung preno nyo, tapos biglang iilaw na agad yung brake light nyo, i-adjust nyo lang tong
adjuster na to, yung parang nut nya. So kung gusto nyong bawasan yung babaw o gusto nyong palalimin, is i-adjust nyo lang, iaangat nyo to, then i-adjust nyo ito papunta, paangat. So sa pagpapaangat nito, counterclockwise, ganun yung ikot. So yun, lalalim na yung pag-engage nung brake light natin or yung stop light. So testing natin. So yun mga paps, responsive na ulit yung stoplight natin or yung brake light natin. So kung nagustuhan nyo yung video natin mga paps, don't forget to thumbs up. Then kung bago ka pa lang sa ating channel, i-subscribe mo na yan. Then pakiclick na rin yung notification bell button dyan para updated kayo sa mga next video natin. So hanggang dito na mga paps, maraming salamat. God bless, ride safe. Had no need to fight tonight.